So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Janan. Okay guys, balik tayo sa flip top at tapos na natin reviewin yung tatlong battle sa PSP na hindi pa natin napapanood at hindi pa natin na-review. So balikan nyo na lang sa channel natin, Nicky Jonas, Sak Maestro Pistol at Fukuda Zaki. So ang ganda ng mga battles na yon at sa tatlong yon, no, ang pinaka nagustuhan ko yung Zaki versus Fukuda. So, yun. Panoorin nyo na lang kung hindi nyo pa napanood. Pero, yun. Balik tayo sa request videos. Wala pa naman bagong upload sa flip top. Kaya, ito. Ano tayo? Request videos muna tayo. And shoutout kay Johan Loves Me. So, ayos yung pangalan ng channel niya, no? Johan Loves Me. Shoutout. And, utang ko to sa'yo. August pa. So, November na. So, pasensya na kung natagalan. Pero, yun. Ito na. Yung request mo. At sana, nandito ka pa rin sa channel. Big shoutout sa'yo. Johan Loves Me. So, yun. Aklas versus Nico yung request mo. So, yun. Huwag natin patagalin. Game. Huling laban ng gabi, pakinggan. Yo! Matagal Game. akong nagpahinga. Isang taon, higit pa. Gutom na sa pakikidigma, nanginginig pa. Nung ako'y busog na busog, hinain sa akin, napakataba. Kaya ang nakakataka, ano to, enigma, walang nakakatawa. Paano kung mabubusog dyan? Di nga may turing panlaman dyan, parang mga lyrics niya lang, walang sustansya yan. Paano ko nasabi? Kitang-kita naman sa mga laban niya na patunayan ang maingay, walang laman. Kaya oras na para patahimikin to. Itong B-side magsisilbing kusina ko. Walang halong biro, baliw na kusinero na katapat mo. Kung walang dentista na magtitiyaga sa iyong mabahong hininga para ikay ipasta, basta ako na mismong gagawa, ora mismo kitang ipapasta. Pagbabaklasin ko tong si Aklas, hiniat laway niya'y gagawin kong gas at ang pakulo kong mas marahas. Kanyang mga ugat na tinanggal ko bilang noodles pakukuluan habang kanyang bibig na amoy sibuyas at bawang igigisa. Kasama ng kanyang kaunting laman na giniling na, pati hotdog niyang pinaghiwa-hiwa. At pag ito'y medyo luto na, ididilig ko dugo niya bilang tomato sauce. Atay niya na rin mismo ang pampalapot at pag natapos, teka tila may kulang ba putang ina? Kung hanap nyo keso, gagamitin ko mismo kanyang mga tinga. At ang chopstick na gagamitin pag ito'y nahain para makain, walang iba kundi mismong mga buto niya. Ano? Ngayon lang ba kayo nakarinig ng ganong recipe? Oo, ito'y unordinary. Tawagin nyo tong crazy culinary. And my dish for the night, we can call it as a classic spaghetti. At para sa mga unggoy sa net, bobo. Lahat ng panalo ko, tama lang naman yung boto. Ngayon binigyan ko na kayo ng dahilan para ipagsigawan na aking panalo galing sa pagluluto. Pero kahit nalutuin yan, wala namang kakain dyan. Sinabi ko na kanina, una pa lang, di ako mabubusog dyan. Di ang pwedeng maging panlaman dyan. Pero bago ka magrebat at sabihin mo na, hindi mo ako makakain kaya di mo ako matatalo, gago. Sinabi ko lang, hindi kita pwedeng gawing panlaman dyan. Pero pwede kitang ibaon, gawing panlaman lupa na lang. At doon you will feel at home. Total amoy Japorms ka naman. Okay. So, ang bilis mag-spit ni Nico ni Akata hindi niya pinapa-absorb yung mga bara niya sa crowd, no? Tuloy-tuloy, ang bilis. Pero yun, kahit papaano, sinundan ko pa rin naman, inabsorb ko na lang kahit papaano, 'di ba? Pero I think ineffective si Nico sa part na yun, no? Kasi si Aklas, kampi na siya neto no? Pinakilala siya ni Arik dito na 2013 na isa buhay champ. So, kampi na si Aklas dito. So, alam mo yun, build na si Aklas ng pangalan na kumbaga para sa akin kailangan ng mas malakas na atake, mas effective na atake, mas effective na angles at references para matalo mo ang isang Aklas. So ganun yung tawag dito. Ganun yung interpretation ko sa round 1 ni Nico. So, medyo nakulangan lang ako sa mabibigat na suntok, which is, Aklas na yan Kampiyon na yan. So, kailangan ko ng mas mabigat yung
yung kayang bumasag sa isang Aklas. Sa pagkakataon na yun, hindi niya nagawa yun sa ganung estilo. So, yun, pakinggan natin si Aklas dito. Yo! Yo! Pangalawang laban ko ngayong gabi. Kamusta na mga tao dyan? Buhay pa ba kayo? Mag-ingay ang mga buhay pa! Masayang pagbabalik sa'yo, hambog na Nico! Tang ina mo! Nico! Tanggapin mo ang aking intro! Putay na mo! Masayang pagbabalik sa'yo, hambog na Nico. Dito ay wala na sabik sa'yo, ikaw lang mismo. Dahil sa totoo lang, wala nang may gusto pang muli kang sumampa. Dito sa entablado ko, tablado tulad mo, lalampa-lampa. At mabalik tayo sa mga pinagsasabi mo. Masyado kang maraming alam. Hindi naman totoo lahat ng mga nakakalit na chismis mo. Galing lang yan sa sinungaling na mangkukulam. Dahil ang totoo, pananggulo ka lang dito sa eksena. Alamin mo kung saan ka lulugar. Bago ka magtapon ng para sa lamesa, aralin hawak na baraha, huwag basta susugal. Bala sa durto, tiyak todas mo'y tutumal. Sa pagiging pandayo mo, ako ang kukupal. Kahit ikaw'y presidente, ako ang magtuturo sa'yong dumura sa kalye na may dangal. Mababa man ako dahil ako'y kawal. At least, hindi tulad mo, mataas nga. Pero hangal! Hangal! Busog na busog ka sa pagiging hangal! Bukod doon, kinakain mo puro kupal! Kung gagawin mong keso ang tinga ko, kapag niluto kita sa kusina ko, ang gagawin ko namang keso, bukin ang nanay mo! Na may kasama pang kiki ng ate mo, ay damay na pati kapitbahay mo. Tingnan ko lang kung hindi nila ako makakalimutan. Ngayong araw na to, ang iyong huling laban. Dahil pagkatapos ito, hindi ka nabibigyan ni Enigma ng laban. Kagaya ni Tukel, tatanggalin ka na sa magiging presidente mo. Alam mo kung bakit? Wala ka namang nagawa. Wala! Kung meron man, bula! Madaling maglaho! Si Enigma mismo nagsabi sa akin, patayin daw kita! Masyado ka raw madaldal! Chichismis mo lahat ang plano ng flip-top! Sa mga tropa mong tulongges! Kaya bad trip sa'yo si Jack Forms! Dapat siya na lang ang presidente! Kaysa ito, sataniko mo mukha mo, ulol! Tang ilang battle to. Ang hirap Ang hirap. Kasi puta, mukhang all 3 rounds ko to mukhang all 3 rounds ko to hahatulan. I mean, overall ko na lang ata to hahatulan. Kasi hindi, pero yung round 2 naman, I'll go with Aklas, no? Pero dikit, no? 8-7. 8-7 in favor of Aklas. So, yun. Yung round 1 kasi ni Nico, yun nga. Sobrang bilis niya mag-spit na hindi niya pinapa-absorb sa mga tao yung bawat linya niya. Okay yung yung recipe na reference pero sabi ko nga sa inyo nakapag-build na kasi si Aklas ng isang titulo 'di ba? So I think yung ganong reference niya is ineffective na 'yon sa kay Aklas. Siguro kung sabihin nating nauna yung battle na to bago magkampiyon or bago mag-isa buhay, possible pasok pa 'yun pero wala Aklas na 'yan tol. Kailangan mo ng mas malakas na angulo na DDN talaga sa isang Aklas. Pero sa pagkakataon na 'yon, medyo nakulangan ako sa binato ni Nico, plus yung mga yung delivery niya pa is medyo off din para sa akin. Then kay Aklas naman, unorthodox, yung rebuttals nasa gitna, which is ayun talaga yung ginagawa ni Aklas dati pa. Especially yung nung Matira Mayaman laban kay Invictus, putragis na yan. Ang lakas ni Aklas doon, especially round 3 na yung rebuttals niya talaga nasa gitna. 'Di ba? Alam mong si Aklas kasi unorthodox talaga siya. Kumbaga lang siya kumbaga mas magandang term sa freestyler, 'yan, 'di ba? Kung ano yung naisip niya, puta,
ibabato niya yan sa'yo kahit na hindi nagra-rhyme. Pansin niyo na ba? Hindi masyadong nagra-rhyme si Aklas, or hindi nagra-rhyme si Aklas, pero sobrang effective niya dahil sa humor no? Dinadala ni Aklas yung performance niya sa stage sa pamamagitan ng humor. Pero may mga times naman na nagra-rhyme si Aklas at masasabi mo na classic 'yun kapag ganun. At yung mga freestyle niya nasa gitna, yung rebattles niya nasa gitna, kaya mas lumalakas 'di ba? So ayun, katulad nung round 1, nagrebat siya dito nasa gitna daw. Ay, nasa gitna yung rebattles niya, yung ano daw, yung gagawing keso yung tinga, 'di ba? So instead of nasa unahan yung rebat, ginawa niyang nasa gitna. Kaya round 1, Aklas yun para sa akin. 8-7. Yun lang explanation, simple lang. Round 2. Yo! Sinungaling daw ako, tangina, patunayan mo yon. Yung mangkukulam na nagchismis sa akin, pare nanay mo yon. Ano? Kamusta, Mr. Barumbado ng Kalawakan? Ako yung sinugo ng impyerno para sa'yo makipagbakbakan. Aliens versus demons, yun ang tema ng digmaan. Ito'y survival of the fittest. Kaya alam mo nang tagilid ka. Kitang-kita sa yung physical na anyo. Pero wag kayo, physically, fit naman to. Oo, sobrang baho, amoy mabahong mga paabuong pagkatao. Kaya physically, fit to. Okay. Teka, huwag kang masyadong masaya porket nakarinig ka ng konting patawa. Lalamunin ka lang ng komedya ko, hoy. Hindi lang to basta komedya, ito'y divine comedy, boy. 666, numero ng Diablo, numero ko to. Numero kinontak ni Anigba para parusahan ka bungo. Parusia, ito ang pangalawang pagdating ko. Ngayon alam nyo na ako ang tunay na Mesaya, hindi si Kristo. Di ako naipagtali kay Magdalena pero ako tagapagligtas nyo. Pasalamat kayo sa demonyong to. Di ko hayaang saupin ng alien na yan ang inyong mundo. Alien ka? Alien daw siya. Yun ang akala niya, mga tol. Gago, wala ka sa Kalawakan porket lagi kang nasa tindahan ng parol. At sigaw Parol, ka ng gago. sigaw. Akala mo walang natutulog? Hindi ka bubuhayin ng lakas ng bibig mo pag meron ka na bulabog. Siguradong bugbog sarado ka dun, gago. At hindi makakaresponde yung mga paninda mo. Baka nasobrahan ka lang sa katol. Paalala lang, tol, hindi action star ang mga parol. Kaya wag kang masyadong feeling, Philip. Tapusin mo na yung pagsisiga-sigaan mo. Hindi ka naman aktor at hindi ka rin Salvador. Kaya wag kang masyadong feeling, Philip. Dahil baka mapikon ako sa'yo pag sasaksakin kita gamit mismong pangalan mo. Hanggang sa mawalan ka na ng feeling, Philip. Pero gusto daw niya sa outer space. Bakit di natin pagbigyan? Sige ba? Your wish is my command, asshole. Papasok ko yung ulo ni Zaito sa tumbong mo para maging black hole. At pag di ka na makagalaw pa, hinang-hina ka na, walang awa kitang ipapasok sa malakaron na spaceship. Mr. Philip Ching, have a nice trip. Habang ako nakangiti lang, tila hibang na hibang, nag-aabang na lang ng big lang. Malakas na pagsabog ng iyong sinasakyan at yun ang big bang! Bang! Di mo ba napuna? Kanina pa kita siniset up, pre. Maladyawo na demonyo to, siguradong may dirty play. Kaluluwa mo, didiretso sa impyerno ko. Para ano? Lumangoy sa kumukulong tamod ko. Yun ang Milky Way! Okay. So round 2 ni Nico. Ganun pa din no? Ganun pa rin. Kung ano yung round 1 niya, yun din yung naging round 2 niya. So siguro proceed tayo kay Aklas dito. Siguro may mga linya si Nico sa round 2 na effective, pero hindi naman ganun ka lakas yung impact nun para kay Aklas, no? Kumbaga nakulangan talaga ako sa direct angles, direct punches ni Nico para kay Aklas Yun yung kulang ni Nico, yung mga direct na punto, direct na punches para kay Aklas. Masyadong broad yung atake niya dito. Kumbaga hindi mo alam kung tumatama ba yung mga punches niya against Aklas or 'di ba? Pero isa lang yung masasabi ko, magaan yun, hindi naapektuhan si Aklas sa ganong atake. Okay, so yun. Paano ka naging karapat dapat sa iyong pwesto? Kung sinasamantala mo ang kaharian
Kung siyasamantala mo ang kapangyarihang hawak mo. Ha? Hindi porket ikaw ang nakatori doon, magaling ka na. Hindi porket tinapat ka sa kagaya mong kampiyon, magaling ka na. Milky Way. Tangay na. Sino ba nagpasimula ng kalawakan dito sa flip top? Si Aklas! Sino nagpasimula ng pagiging kontra kay Kristo? Si Si Aklas! Aklas. Tapos gagayahin mo ako? Kontra relihiyoso ko na, tapos nagtayo ka ng sarili mong kultong sataniko? Eh kung di ka pala talaga tarantado eh. Yung prinsipyo ko, hindi ako naniniwala sa Diyos at demonyo. Hindi ko sinabi magtayo ka ng kulto, gago! Ang yabang mo, tol! Hindi pa to tapos ng kolehiyo. Walang matinong trabaho. Sa performance ni Aklas dito na, alam mo yon, kinukupal niya yung kalaban niya. Naalala ko sa kanya si Beatroom, no? Lakas ni Beatroom ang ganito no, yung mangupal. So, yun, naalala ko si Beatroom kay Aklas. Edad 22! Hanggang ngayon, palamunin pa rin ang ina mo! Sa akin magmayabang, ha? Sa akin magmayabang kapag kaya mo nang bumili ng sariling bigas. Sa akin magmayabang kapag wala ka na sa poder ng iyong mga magulang. Tanga! Hindi ko nanay yung nakakausap mo. Yun yung totoo mong nanay. Patay na yung nanay ko. Swine na ka lang nga po, di ba? Yun yung totoo mong nanay. Yung nanay mo ngayon, hindi mo yung nanay. Gago. Inang rebat yan. Di ba, nasa gitna yung rebuttals ni Aklas, kaya sobrang naging epektibo siya. So, yung rebat ni Nico na yung sa mangkukulam, nanay mo, binalik ni Nico dito, binalik ni Aklas sa gitna. Ina nga yan. Nanay mo ngayon, hindi mo yung nanay. Yun ang nanay ng best friend mo, si Tomahawk. Naalala mo na? Tangina, tol! Nag-text siya sa akin. Sinungaling ka raw. Sinungaling ka raw. Mayaman. Ulol! Tangina nga yan. Tapos may pangalan pa silang grupo, Alma Letra. Patingin nga ng letra mo. Patingin nga ng pulbura. Sigurado ako, gawan China yan. Gano'n naman ang mga Pilipino Asa sa mga incheck. Kaya wag niyo sasabihin walang kwenta ang mga incheck. Dahil kung walang incheck, walang flip top. Kalimutan mo, incheck ang pangulo nito. Putay na mo! Wala na. Aklas na yon. Hindi mo kaya akong durugin! Kagaya sinabi ko sa mga una na kalaban ko, para akong 1 kilong shabu, hindi kayang durugin! Kung gusto mo ako madurog at sa iyong mga kamay may mabugbog, dapat ikaw ay isang katulad kong bantog, yung tipong hindi natutulog, makagawa lamang ng mga barang nakakabusog kung mangbulabog. Hindi ka makakaligtas, ako'y parang kidlat, tiyak ikaw ay sunog, sa aking daguntong na kulog, mabibingi ka, walang mawawala sa'yo, kundi ang buong buhay mo, walang matitira sa'yo. Kung naiingayan ka sa sigaw ko, takpan mo yung tenga mo. Tamad mo, lapit-lapit ng kamay mo sa tenga mo tinatamad ka ba? Uwe! Alma Letra, mga bulo kayo! Central Luzon, mga bobraksyon! Burahin sa mamayan! Inang Aklas yan. Wala. Malinaw na mag-explain pa ako doon, guys. Malinaw na mas effective, no? Sabi ko nga, it's a battle of effectivity at style. And para sa akin, yung style ni Aklas, yung pagkakaroon niya ng effective verses is yun talaga yung kumukuha ng score ng panalo para sa akin. So, round 1 and 2 nakuha na ni Aklas yun. Actually, kahit hindi ko na siya bigyan ng hatol no? Classic na Aklas. Ito yung Aklas na nagkampiyon, ito yung Aklas na nagdomina ng Isabuhay 2013. 'Di ba? Although di pa natin na-review yung Isabuhay 2013 sa January pa. Pero ito na yung Aklas na ang parang mahirap talunin kasi sa ganitong estilo na dito siya malakas yung pagkakaroon ng unorthodox style na yung rebuttals na sa gitna, tapos kung mga freestyle, mga ad-libs, paano mo babasagin 'yun? 'Di ba? Paano mo gagawan ng paano mo aaralin ng isang Aklas kung siya mismo is basag kung mag-perform, 'di ba? Mahirap talunin yung ganitong Aklas, and
kita nyo naman sa performance niya, Aklas, sobrang effective niya kahit ganun yung rhyme schemes niya, ganun yung mga verses niya, pero tumatama. Hindi mo pwedeng i-disregard yun na tangina, wak naman yun, hindi naman tumatama yun. No. Classic Aklas, tumatama yung mga punches na yun, tumatama yung mga verses na yun, kaya Aklas pa rin yun. Bagya 8-7 pa rin yun. So that's 16 to 14. First 2 rounds, Aklas. Yo! Kinamay niya pati yung masarap na buhay ko. Di ko naman kasalanan yon, pinaghirapan ng mga magulang ko yon. Kung nahihirapan ka sa buhay mo, hindi ko rin kasalanan yon. Pagkukulang ng mga magulang mo yon. At ano pa yung sinabi mo? Kampiyon ka? Tangina, tatalunin mo ko, okay ka lang? Malahalimaw to, malahades na, ikaw okay ka lang. Putang ina, round 1, round 2, pinatay ko na siya. Pero kita nyo, buhay na buhay pa't nakatayo. Putang ina ka, pasgera na. Ito na yung World War Z. May Brad Pitt versus Zombie. Alien. Pues wala akong pake kung alien to. Kaya kong harapin niya na hindi kinakailangan ng mahiwagang damo. Hindi ko na kailangan mangutang ng tapang sa bato. Dahil aanin ko pa pakikipagpaadikan sa'yo ko sa tunay na buhay. Masasamang damo, tinitiklop ko. Kaya pag nag-agaw buhay ako, maghahanap buhay to. Ano raw? Ano raw? Ulul, mukha kang ipugaw. Ibig kong sabihin, pag inagaw ko buhay mo, sa impyerno na kita maghahanap ng buhay, bro. Ako yung tipo ng kalaban na bawat galaw patibong. Tipong bibigyan kita ng sangkatutak na masamang tinapay hanggang sa ikay di na makagalaw sa pagkabusog. At doon gagawin ko yung masama kong plano. Patayin ka gamit dahan-dahan pang bubugbog. Kaya sigurado na, planchado na, uuwi kang... Sigurado na, lansyado na, uuwi kang hati because of my hate. Aking pinakitang bait, tawag doon ay bait. Sa Tagalog ay pain, ginawa mong kagatin, kaya inaabot mo ngayon ay pain. Aklas, hindi ka big fish, sa akin knickknacks ka lang. Maghangin ka man ng sobra-sobra, tatapakan lang kita, parang Air Max ka lang. Samantalang pag ako naghangin na, kahit sipol pa lang, itong B-side magkakawasak-wasak, mala state of calamity. Lalo na tong si Bangkay, magkakabasag-basag. Now he's on emergency. Kakailanganin mo si Dr. Dre para sa surgery. Kaso hindi ka si Eminem, kaya hindi ka makaka-recovery. Kawalang yaan ko, gusto mo ba bang patunayan ko sa harapan mo? Sige ba, I'ma demonstrate in your eyes, demonyong nakatapat sa mga mata mo. Aking daladala, kasikatan at pera, limpak-limpak na droga. Hindi ka manghihina, mamamatay kang kilalang kilala, pero asahan mo na, mas masahol pa, abutin mo sa bokalista ng Nirvana. Dahil pupulpusin ko to hanggang magmistulang cocaine. Gamit ko mismong shotgun ni Kurt Cobain. Bang! Putang ina! Ang saya-saya! Tangina, naghahalo aking tuwa't asar. Bubuin ko ulit siya pagkatapos kong durugin. Sabay papalutangin ko yung bangkay parang si Nebuchadnezzar. Kaya, hindi nga piyestang patay ngayon, pero parang November 1 to. Hindi dahilan na yung kalaban ko mukhang bangkay. Kundi, tinapat nyo sa akin, walang laban na alien habang ako, walang yang multo, Malakurosaki, Ichigo, na nakabangkay. Kaya sa labang to, siguradong this hollow wins. Hi, muling balat kaya class, my God. Okay, so hindi, proceed na kay Aklas dito. So, wala na ako masyado sabihin pa doon. Wala, pare-parehas yung atake ni Nico no? 1, 2, 3, same. Same approach, same attack, same concept. Yun. Aklas. Kung gaano kaseryoso yung mga bara niyang tinapon sa akin. Ito, singit ko lang, no? Yung mga banat kasi ni Nico dito is, pwede niyang ispit or pwede niyang sabihin kahit hindi si Aklas yung kalaban niya. So, ganun ko kasi napapansin yun. Sobrang broad Walang direct na linya, direct na angulo para kay Aklas Kaya para sa akin, ang take ko dun is, pwede niyang i-spit din kahit hindi si Aklas yung kalaban niya. Kaya nakukulangan ako sa punches. 'Di ba? So, yun. Kung gaano kaseryoso yung mga bara niyang tinapon sa akin, harap-harapan sa pagmumukha ko, hindi naman niya yung kayang gawin sa totoong buhay. Bago mo ako pangaralan, ayusin mo muna yung buhay mo. Ayusin mo muna yung sarili mo. Ayusin mo muna yung hinahanap mo.
Paano na yan pag namatay yung ang iyong mga magulang? Oo, kasalanan ng mga magulang ko. Pero at least, hanggang ngayon buhay pa rin ako. Hindi ako umaasa kung kani-kanino. Hindi kagaya mo. Tangina tol, magising-gising ka naman. Ang tagal mo ng ganyan. Ilang taon ka bang magiging ganito? Ilang taon ka bang magiging siniko? Tangina, sino ba to? Isa lang ang isip ko. Pero aksidente ngayon ako ay nalilito. Para sa patong tanyag ng presidenteng si Nico. Eh kung sa isang siko nga lang sa lapag, bubulagta ka. 15 buwang walang laban si Nico. Pero ganun pa rin si Nico. Siya pa rin yung battle MC na si Nico ni Miko nung ahon 4. Kaya sasabihin mo sa akin, ako ay walang sustansya, hindi ka mabubusog sa akin. Tangin na, hindi totoo yun. Dahil kanina sa banyo, kinain mo na yung tamid ko. Bumalik ka na ng maaga para tikman ito. At wala kang pake kung mga balat ko ay ganito. Totoo lamang ito. Oo, hindi kagaya mo. Lahat ng mga balat mo, hindi totoo. Lahat ng mga balat ko kabaliwan. Ganun ako sa totoong buhay. Totoong tao. Hindi sinungaling, hindi hipokrito. May prinsipyo, hindi kagaya mo. Sumasamba sa pera, sumasamba sa katanyagan. Wala kang ginawa sa buong buhay mo, kundi mag-Facebook. Tingnan mo nga. May internet ka na nga. Hindi mo pa rin naiintindihan ang panaginip ng alikabok. Tangina, wala talaga tong kwenta. Enigma, bakit naman ganito? Dapat hindi na lang to. Kasi wala ka nang dapat patunayan sa akin. Wala na akong dapat patunayan sa'yo. Dahil ilang beses na kitang dinurog sa panaginip. Ilang beses na kitang dinurog. Hindi mo to may pagkakaila. Pero sobrang tindi to. Idol ko to. Pagdating sa kantutan. Tangina ang tindi niya. Pati yung bagong panganak na asawa na ni Kamandag, kinantot mo! Gago. Dati, asawa lang ni Tukay yung tinikman mo. Ngayon, pati rin yung asawang mabantot ni Asero. Ano lasa? Lasang tingga? Gago. Ikaw na ang probinsyanong babaero. Nak ng puta! Wow! Ang banong rapper, mati ni Idol. Ang tanong, saka ba kaya? Veterano ka. Eh nung binigyan ka nga sa pagigiraw ng GRO, naging veterano ka. Testigo si Target. Meron akong video. Nakatago mong kalaswaan, ilalabas ko na. Kasiraan to sa buong liga. Kaya garapan na makapal ka kung magpapakita ka pa sa camera. Kaya kung ako sa'yo, hanggat maaga, mag-resign ka na. Doon ka na lang sa labas, lumabas-labas ka na. Kasi mas marami pang karapat dapat ng MC ako makaharap. Marami pang karapat dapat sa pwesto mo. Kaya bilang na ang mga araw mo, alam kong malayo pa ang halalan. Pero sa flip-top, nagkakaroon na ng halalan at matatanggal na tong satanigo nyo. Sino bang may gusto magkaroon pa ng battle to? Sino? Wala! Ikaw? Putang na sa labas, tatapa ka sa akin! Gago. Kaya bago matapos to, tanggapin mo! Mali si Batang Rebelde, hindi ako si Taguro. Si Sensu ito! Marami akong katayuan! Ako ang class S na halimaw! Oo, alien ako. Sinasakot na namin tong bansa nyo, itong mundo nyo. Yung Olonga po, yan ang gagawin naming kantutan ng mga alien. Apakan mo! Uwi! Uwe. Tangina mo, wala. Wala, tanginang yan. Aklas yun. All 3 rounds. Wala na akong sasabihin pa dito. Kaya, Johan, loves me, pasensya na. Pero shoutout sa'yo. Actually, wala talaga akong mako-comment sa battle na to. I think self-explanatory yung battle, no. All 3 rounds kitang-kita mo na lamang si Aklas, and all 3 rounds naman si Nico is nagkukulang siya sa effective angles para kay Aklas. Kumbaga, kulang yung preparation ni Nico sa pag-iisip ng effective angles or references para matalo yung isang Aklas eh. So, yun, sabi ko na nga ba, overall ko na lang to i-judge eh. Kasi mas mabilis, no? Mas mabilis kung ganun. Kasi, kita nyo naman yung naging battle, no? Yun, Aklas. So, shoutout, Johan loves me. Pero, all 3 rounds to, Aklas to. Malinaw. Yo, Great Assault 5, huling laban ng gabi.
versus Aklas. Ang boto, 3-2 para kay Aklas. Pucha, dumikit pa. 3-2. Talaga lang 3-2 pa yun? Hindi ko na-expect na na mati 3-2 pa yun. Pero pakinggan natin, judges. Wala talaga totoong panalo. Kaya sila magaling dito. Kaya walang ano. Pantay-pantay lang. At hindi rin importante yung manalo matalo, importante yung may. Shoutout sa lahat na nagpapashow. Yo, Delo, Waterhouse, KMQ, Manggalulit. Boto ko kay Aklas. Parehong malapit yung punchline. Dinala ng presence ni Aklas. So, kaya nag-Aklas ako. Yo, binoto ko si Nico. Siguro sa laman sa pang... Shoutout kay Smaglas kasi kung ano yung itsura ni Smaglas before, yun pa rin, 'di ba? Mas tumindi pa, mas lumupit pa si Smaglas sa paggawa ng mga kanta, 'di ba? So, yun. Shoutout kay Smaglas. Sana makita ko siya sa personal. Ganda ng pagkakakonstruct, formal na pagkakakonstruct ng mga Nico. Pero syempre, unorthodox na sa Aklas. Effective naman yun. Para sa akin siguro, kasi hindi naman siguro sa sobrang dami ng laban niya ngayon, parang yung energy na binigay niya, parang gano'n lang din naman. Tulad ang inaasahan natin, pero malakas. Pero yung para kay Nico, kaya binigay ko yung panalo kay Nico, kumbaga siguro sa mga dati niyang laban, medyo mas maayos ko. Kaya, ayun, gusto ko lang yung panalo si Nico. Gago. Laban niya Aklas eh. Hindi yun, pero malapit na laban. Nico ako. Isang mabilis na paghatol, isang klase ng paghatol para sa larangan na to. Bigay ko yung boto ko kay Aklas kasi nakita ko sa kanya yung kung sa letra ko ibabase, pantay tutusin Kung sa magtanghal, pares sila pinag-aralan. Sa akin, hinatol ko dahil si Aklas ang binoto ko. Yung bilis ng isip, si Aklas gumamit ng mga bago, humugot siya. Doon ko binasa yung boto ko kay Aklas. Binoto ko si Nico kasi ito yung pagbabalik ni Nico, tapos may pinakita siyang bago sa mga lines niya. Bumalik siyang mas malakas, preparado. And of course, hindi siya nag-stick sa isang style lang, kundi marami siya ginawa sa round 1, round 2, round 3. Props naman din kay Aklas kasi nga consistency siya. As usual, yung preparation ni Aklas, kung gano'n siya kalakas din, pero bigay ko rin yan kay Anytime. Kaya yun, binoto ko si Aklas dahil nakawin ko sa buong battle, siya yung nag-nominate. Pero, dahil Nico kasi maganda yung performance at solid. Pero kumusta kasi ako na matatalo si Nico, kaya binoto ko. Gago. Okay, so kahit yung mga judges hindi na masyadong nag-explain dito, no. Pero hindi, I mean, nag-explain naman sila pero yung mga vote kay Aklas obviously na no. Ano pa masasabihin ko dito? Wala na akong sabihin, men. So, shoutout Johan Loves Me. Pasensya na kung ganito lang yung naging review ko sa request mo kasi personally self-explanatory yung battle. Kumbaga, alam mo sa sarili mo na lumalamang talaga si Aklas bawat round kasi mas effective siya. Mas effective yung estilo na hawak niya compare sa estilo na hawak ni Nico. Kaya ayun, malinaw naman, no? Para sa akin malinaw. So, pasensya na kung ganito lang. Kung na-disappoint ka, request ka na lang ng bago at review natin 'yon. Pero sa pagkakataon na to, I think ayun lang talaga yung masasabi ko sa battle na to. Ineffective si Nico against Aklas, then si Aklas naman na-diffuse niya yung performance ni Nico, kaya yun. Aklas all 3 rounds. So yun. Kita-kits tayo and big shoutout ulit kay Johan Loves Me. So kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.